Kumusta po ang inyong love life? Ang sabi ng ilan, Pastor, wala akong love life. Sa mga may love life po, kumusta po ang inyong love life? Sabi nila, ang iba naman, sabi, Pastor, lipas na. Ang sabi naman ng ilan, Pastor, bigo. Ito pong month ng February ay pinag-uusapan natin yung heart sa man, mga kapatid, na kung saan iba't ibang klase, iba't ibang kondisyon ng pag-ibig ng bawat isa. Mapalad, ang iba po ay pinalad sa kanilang pagmamahal. Minahal siya at minahal din siya ng husto ng kanyang minamahal. Ang iba naman, minahal pero walang pagmamahal ang kanyang minahal. Kaya mapalad po yung mga may minamahal na minahal din sila ng kanilang minahal faithfully. Kaya lang mga kapatid, in reality, meron talagang hindi pinalad sa pag-ibig. Inibig niya pero marami ding inibig. Tama ba? Ang daming minahal din. Mapalad po yung ganong mga tao na minahal at faithfully, minahal din sila ng kanilang minamahal. Kaya ang tanong ko po, kumusta po ang inyong love life? Ang iba, Pastor, magulo. Kaya yung iba, naghahanap na lang ng mga apam. So ngayon, pag-uusapan natin yung pag-ibig na kailanman hindi ka mabibigo. Yan. Pag-uusapan natin yung pag-ibig na kailanman hindi ka masasaktan. Pag-usapan natin yung pag-ibig na kailanman hindi matatapos at hindi nagbabago. Pag-usapan natin yung pag-ibig na hindi kumukupas. Yan. Pakisabi nga sa katabi mo, ikaw ba yun? Kaya ang iba ayaw nang magtiwala sa pagmamahal. At ang sabi, Pastor, di bali nang tumanda na lang ako, wag lang akong mabigo. Yan. Alam niyo po itong binasa nating kapatids, itong book ng Hosea. By the way, ang ating topic is the unconditional love of God. Yan po yung ating i-discuss ngayon at dapat natin maintindihan. The book of Hosea uses the prophet's tragic marriage to an unfaithful wife, Gomer, as a powerful metaphor for God's broken but enduring love for Israel, whose idolatry and spiritual adultery mirror Gomer's unfaithfulness. Kaya hindi lahat ng mga propeta, ng mga pastor, ng mga evangelist, ng mga lingkod ng Lord, ng mga Christians ay pinalad sa pagmamahal. Mayroon pong propeta sa Old Testament na ang pangalan po niya ay si Hosea. Si Prophet Hosea ay mahusay na propeta, faithful kay Lord, pero hindi pinalad sa pag-ibig. Parang ikaw yata yun. Hindi pinalad sa pag-ibig. Kaya tignan niyo po dito mga kapatid. Sabi sa verse 1 ng ating talata, Hear the Lord, the word of the Lord, O children of Israel. Verse 1, And the Lord said to me, Go again, love a woman who is loved by another man and is an adulteress. Inutusan siya na mahalin, sino? Si Gomer, na kung saan yung babaeng ito ay may minamahal ding ibang lalaki. Ikaw ba, Brother JM, magmamahal ka ba sa isang babae na may nagmamahal na ito? Hindi sa mga lalaki po, sa mga lalaki narito. Sa mga boys, ikaw ba magmamahal sa isang babae na may nagmamahal ng iba?
Ang sakit nun, pre. Nakita mo may umaakbay na iba, pero mahal mo siya. Di ba? Ang hirap nun. But God commanded Hosea, Prophet Hosea, go to Gomer, love her. This Gomer ay merong ibang lalaking minamahal. Kasi si Gomer po ay prostitute. Kung sino-sino mga lalaki ang pinapatulan. Pero propeta si Hosea. Ang hirap nun. Mamahalin mo yung isang tao na marami nagmahal. Di ba, tiyaying? Hirap. Ang hirap. Oo. Kaya hindi lahat ng mga lingkod ng Lord pinalad po sa pag-ibig. Mayroon talagang may pinalad, may hindi pinalad. Sabi ng Lord kay Hosea, go again, love a woman who is loved by another man and is an adulteress, even as the Lord loves the children of Israel, though they turn to other gods and love cakes of raisins. Sabi ng Panginoon, kinumpara ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa Israel. Sabi ng Lord kay Gomer, Gomer, sige, mahalin mo yon. Marami nagmahal sa kanya? Hindi, mahalin mo siya. Yan ang mahirap, no? Yung nakita mo yung asawa mo, hindi faithful sa'yo. Kung sino-sino ang sinasamahan. Tapos, ang command pa rin sa'yo ng Lord, mahalin mo pa rin siya. Sa lahat ng utos ng Lord, yun ang mahirap. Yung nakita mo yung asawa mo, yung wife mo, yung husband mo, nangalunyana, pero ang command ng Lord, mahalin mo siya. Bakit? Sabi ng Lord, katulad sa bansang Israel, the Lord love even as the Lord loves the children of Israel, though they turn to other gods. At minahal pa rin ng Diyos ang bansang Israel. Wow! Masakit po kasi sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid, masakit sa Diyos yung minahal mo ang mga anak mo, niligtas mo mula sa bayan ng Egypt. Walang makain sila sa deserto, sinupply ng Panginoon pagkain nila for 40 years, walang mainom. Mula sa deserto, nagpa-agos ang Panginoon ng tubig mula sa bato para makainom silang lahat. Tapos nakita ni Moses at nakita ng Diyos na itong mga taong ito sumasamba pa rin sa ridbulto, sa ibang mga Diyos-Diyusan. Nasaktan si Lord. Pero sabi ng Lord, minahal ko pa rin sila. Ang hirap kasi mahalin ng mga taong hindi kaibig-ibig. Mahirap mahalin, pero masarap patayin. Di ba, Pastor Ning? Ay, mga tinatanong ko yung may mga karanasan na. Di ba, Pastor Ning? Di ba, Pastor Estela? Ang sarap ng may mga karanasan na eh. Oo. Yung parang, ang sarap, parang naaawa ka, ang hirap buhayin, pero parang ang sarap patayin. Ang hirap nung ganung kapatid. At si Gomer, yung asawa ni Hosea, paulit-ulit yun, kapatid. Paulit-ulit na nangalo niya. Pero ang command ng Lord sa kanya, mahalin mo pa rin siya. Kaya nung nagkaanak sila, sabi ng Lord, sige Gomer, Hosea, ang ipangalan mo dyan sa anak mo ay naghihirap ka. Di ba? Pag nagkaanak tayo, hahanapin mo pa yung mga meaning ng mga pangalan. Kasi yun ang gusto mong ipangalan sa anak mo. Wala siguro ditong magkaanak na ang pangalan ay Judas. Sige, si Judas ka. Sabi ng Lord, tawagin mo siyang naghihirap ka. Anak ng paghihirap. Kasi talagang, yung damdamin ni Gomer, ni Hosea kapatid, lumahalin si Gomer, talagang sakit sa kanya. Pagtingin niya, may kasama na namang iba. Oo.
Pagkalipas ng ilang buwan, may kasama na namang ibang apam. Ang hirap nun, bro. Kung hindi lang si Hosea may takot kay Lord, marahil nagpakamatay na si Hosea. Kapag sabi sa katabi mong lalaki, yun ang wag mong gawin. Wag mong gawin yan. Sila nagpakasarap, ikaw nagpapakamatay. Mahirap yun. Labanan mo, lumabang ka, kasama si Lord. Amen? Lumaban ka, kasama si Lord. Amen? Yeah. Pangalawang anak sabi, pangalan mo siyang hindi kita mahal. Kasi iba-iba ang minahal niya eh. Hindi kita mahal. Imagine mo, pangalan ng anak mo, hindi kita mahal. Hindi kita mahal, halika rito. Pahihirap ka sa buhay ko, halika rito. Tapos yung pangatlong anak, mas mahirap na. Pangalanan mo, hindi ka sa akin. Hindi kita anak. May anak sa kabit eh. Grabe. Verse 2. Anong ginawa ng Lord sa Israel? So I bought her for 15 shekels of silver, and a homer and a lethek of barley. And I said to her, you must dwell as mine for many days. You shall not play the whore of belongs to another man. So will I also be to you? Imagine mo, sabi ng Lord kay Hosea, Hosea, alam mo, ang Israel nga, binili ko siya. Binayaran ko siya dun sa mga kalaban ninyo para mapunta sa akin. Kaya grabe tong Israel na to. Inayawan na ako niyan. Naghanap na ng ibang Diyos. Pero minahal ko pa rin siya. Sinabi ng Lord kay Hosea. Niredeem ko sila, tinubos ko sila. Yung asawa mong nagluloko, tubusin mo. Tubusin mo. Parang yung sa TikTok Pag-browse kung ganun, sabi nung lalaki, ano ba yan, mahal? Nabalitaan ko, sumama ka daw sa iba. Nagpabayad ka yata Sabi ng lalaki, kung gusto mo lang pala magpabayad, dapat binayaran na rin kita. Sabi ng asawa, willing ka palang magbayad, ba't hindi ka nagbabayad sa akin araw-araw? Si Gomer, talagang bayarang na babae, kapatid. Bayaran. Mahilig siyang kumaringking dun sa ibang mga kalalakihan. Grabe ang problema ni Gomer. Pero sabi ng Lord sa kanya, Gomer, Hosea, ang Israel nga, minahal ko. Ang Israel nga, binayaran ko. Niredeem ko ang Israel. Dahil mahal ko sila. Look at verse 4. For the children of Israel shall dwell many days without king or prince, without sacrifice or pillar, without ephod or household gods. Household gods, sabi rito. Afterwards, verse 5, the children of Israel shall return and seek the Lord their God, and David their kings, and they shall come and fear to the Lord and to His goodness in the later days. Sabi ng Lord kay Hosea, Hosea, magbabago din yan. Sa panahong yan, ang Israel, wala silang hari, walang king, walang prince. Wala silang ephod. Alam niyo yung ephod, kapatid? Hindi po iPad yan. Ephod, ito yung parang apron na ginagamit ng mga priest na ang kulay niyan, kulay gold, purple, at saka blue. Nagre-represent yan sa pag ginamit na ng mga nagre-represent yan ng authority. Nagre-represent yan, you are standing in the gap between God and man. Pero sabi ng Lord sa panahon na yon na nag-rebelde ang Israel sa akin, mawawala sila ng ephod, mawawalan sila ng authority, mawawalan sila ng influence, at mawawalan sila ng king, ng prince sa kanilang ginawa. Pero darating ang panahon na may pagbabago. Amen ba mga kapatid? Alam niyo po, gaano man katigas ng husband mo, ng asawa mong lalaki, asawa mong babae, ng anak mo, ng biyanan mo, darating talaga ang panahon na may pagbabagong buhay. May turning point. Amen. Sabi ng Lord sa verse 5, afterward,
the children of Israel shall return and seek the Lord their God. And David their king, and there shall come into fear to the Lord and to his goodness in the latter days. Meron bang restoration? Meron bang pagbabago? Mayroong pagbabago. Kaya wag niyo pong hatulan ang mga nagluluko ngayon. Sa mga huling panahon, sila po ay magbabagong buhay. Amen po ba? Mayroong pag-asa. Pakisabi sa katabi mo, may pag-asa ka pa pala. Amen? May pag-asa kay Lord. These are the spiritual condition of Israel during the time of Hosea. Sabi dyan, ito yung spiritual condition. Refusing to obey the word of God. Nire-refuse nila yung pag-apply, yung pag-obey sa word of God. Worshipping Baal. Sila'y sumasamba na sa isang Diyos na si Baal. Panahon ni Elijah at sa kanila Hosea, sikat po si Baal. Kinikilalang Diyos-Diyosan si Baal sa buong Middle East. Si Baal ay mayroong more than 400 prophets. At ang hindi sumusunod kay Baal ay pinapapatay, kapatid. Ang mga Israelita sumasamba na dun kay Baal. Kaya galit na si Lord, kapatid. Ano pa po? Corruption. Tulad sa panahon natin ngayon, grabe ang corruption sa government. Grabe po ang corruption sa gobyerno ng Israel during the time. Matindi po ang corruption ng Judaism sa panahon po nito. Killing people, sila po yung mga kriminal, raping women, adultery, turning away from God. Sila po yung tumalikod na sa Panginoon, sila po yung nangalo niya, sila ay nangre-rape na, kapatid. Ibig sabihin, talagang matindi na po ang kasalanan ng bansang Israel. But in spite of their spiritual condition, kapatid, inaabot pa rin sila ng kamay ng ating Panginoon, ng pagmamahal ng ating Panginoon. Lumayo man sila, pero ang Diyos ay patuloy silang inaabot. Humihiwalay sila, ang Diyos ay patuloy silang niyayakap, mga kapatid. Ganong kalupit ang pagmamahal ng Diyos sa bansang Israel. Can you say amen? Amen. Amen. Now, sa talatang binasa natin, mayroon pong dalawang bahagi. Yung verse 1 hanggang verse 3, yan po ay bahagi ng God redeemed Israel. God redeemed Israel. Verse 4 to 5, God restored Israel. Kaya makikita natin, mga kapatid, dito, yung pong redemption sa ating outline. God's unconditional love brings redemption, verse 1 to verse 3. Redemption means the act of being saved, rescued, or freed from sin. The other meaning of redemption is yung binili mo. Yung isang kotse na lumang-luma na, sira ang makina, wasak ang katawan, ang daming dumi. Binili mo yung kotse na yon, yung sasakyan na yon, at binago mo, ni-restore mo. That's the word redemption. Other meaning of redemption, ikaw ay nakakulong ng habang buhay na pagkabilanggo, walang piyansa, malversation ang kaso mo. Wala ka ng piyansa, pero gusto kang palabasin ng presidente, binigyan ka ng clemency, kapatid. That's the word redemption. Yung walang pakinabang, yung walang pag-asa, binigyan ng pag-asa. Binili ka. Amen? Palapakan natin si Lord. Alam mo ba na ang buhay mo walang pag-asa? Palagi ko pong sinasabi kay Lord, si Pastor Robert, alabok lang po si Pastor Robert. Alabok na binigyan mo ng buhay, binigyan mo ng lakas, binigyan mo ng kulay ang buhay. Lahat tayo alabok lang eh. Amen? Babalik ka nga sa alabok eh. Kailan? Baka bukas pumalik ka na sa alabok. Kaya wala kang maipagmamayabang. Wala ka talaga eh. Wala kang buhay. Wala kang diwa. Binigyan ka lang ng Panginoon ng diwa. Hiningahan ng tao sa ilong, kapatid. Pero niredeem ka ng ating Panginoon.
Nung ang tao nagkasala, sabi naman na nakasulatan, lahat ng tao nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay napahamak, mga kapatid. Walang humahanap sa Diyos kahit kailan. Ikaw ay kapos, ang standard mo, kapos sa standard ng Panginoon. Wala ka talagang pag-asa. Kahit sabihin mo pa, Pastor, ang relihiyon ko, 1,000 religion mayroon ako. Pero kapos po ang relihiyon, kapatid, para i-redeem ka ng ating Panginoon. Ang relihiyon hindi makakapag-redeem ng tao. Hindi makakapagligtas ng tao. Hindi makakapagbagong buhay ng tao. Sino makakapagbagong buhay? Si Jesus! Amen! Palapagan natin si Lord! Hallelujah! Wasak ang buhay mo, binuo ka ni Lord. Alam mo ka lang, binigyan ka ng ari-arian ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sa kanyang unconditional love. Yung unconditional love, hindi katulad ng pagmamahal natin. Na parang nagkukondisyon tayo, parang hinahanapan mo pa. Mamahalin kita basta ibibili mo ako ng iPhone 5 o iPhone 7 o iPhone 9. Ano ba na ba yan? Ha? Oo. Pasensya na kayo, hindi po updated ang inyong pastor. Luma lang kasi ang cellphone na hawak ko. Oo. iPhone 17 na ngayon. Pro Max na. Oo. Ang tao kasi, pag nagmahal, may kondisyon eh. Mamahalin kita, basta manatili kang macho. Pero kung ang tiyan mo, katulad kay Pastor Robert, never kitang mamahalin. Pabuti na lang si Ate Lisa, kahit lumaki ang tiyan ko, mahal din niya ako talaga. Marami tayong kondisyon sa buhay eh. Mamahalin kita, basta gawin mo mo yan. Pero si Lord, kapatid, nung mahalin ka, wala siyang kondisyon sa'yo. Grabe na ang kasalanan ginawa mo. Karumal-dumal, kadiri, ang kasalanan na gawa mo. Pero hindi sinabi ng Lord, anak, mamahalin kita. Kung hindi ka na makabasag pinggan, wala siyang kondisyong ganun, kapatid. Mamahalin kita, anak. Pagka tumulong ka sa ganito, mamahalin kita, anak. Pag lumakad ka ng paluhod mula sa San Jose hanggang Valenzuela. Walang kondisyon si Lord. Anong dahilan ni Lord? Basta minahal ka lang niya. Sabi ko nga, Lord, bakit mo ako minahal? Kung sa physical naman, talagang hindi naman talaga tayo papasay. Hindi naman tayo kamukha ng mga taga-Europe na talagang mata pa lang, blue na eh. Ewan ko lang kung bakit umiibig din sila sa mga exotic. Exotic beauty. Noong nakaraan, may kinasal ako, kapatid, Amerikano yung asawa, milyonaryo yung Amerikano. Minahal yung talagang, talagang ang payat ng babae. Ang itim pa. Talagang. Nung lumakad na yung girl doon sa isle, kapatid, kasi nasa isang island kami, kinasal ko sa Pampanga, lumakad yung babae, ganyan. Sabi ko, Lord, Diyos ko, ang payat naman ito. Patawarin mo ako, Lord, bro, payat. Oo. Hindi talaga papasa sa standard ko ito. Pero yung lalaki, kapatid, habang naglalakad yung Pilipinang ganyan, habang naglalakad, yung lalaki, umiiyak. My love. Sabi ko siya, nayak. Iba rin si Lord eh. Iba si Lord. Yung pangit sa atin, pagdating sa Europe, ang gaganda natin. Kaya wag ka na magpaputi. Magumagastos pa eh. Nagpapaputi. Di niyo ba alam na kayo ay talagang napakaganda ng paningin nila na parang, uy, lutong-luto naman sa tingin ko yan. Ang ganda. Huh? Mga Pilipino kasi gusto maputi. Oh, alam niyo ba yung ibang bansa talagang ang ganda tignan. Kaya nga sila gumagastos sa beach, pumupunta sa Boracay, nagbibinad sila ron. Kasi gusto nila makita na maitim sila, talagang kaimanggi sila. Tayo naman nagbubuhos kung ano-ano mga binubuhos natin papaputi. Dumating yung mga product ng Korean, sabon, Korean. Pumunta akong Korea, ang baong ko po na sabon, Safeguard. Diba? So, mga kapatid, si Lord pag nagmahal, walang kondisyon. That is the unconditional love of God. Amen?
Sabi diyan, and the Lord said to me, go again, love a woman who is loved by another man. It is adulteries. Even the Lord loves the children of Israel, though they turn to other gods and love cakes and raisins. Redemption needs forgiveness. Kung gusto niyo po na ma-redeem ang inyong relationship sa inyong husband, sa inyong wife, sa inyong mga magulang, sa inyong anak, ang una niyo pong tignan, yung pong forgiveness. Pag hindi po kayo nagkaroon ng pagpapatawad, wala pong redemption na mangyayari. Can you say amen? Pagpapatawad. Kahit anong klaseng relationship yan, kapatid, basta kinakailangang patawad, patawarin mo siya. At mariredeem ang iyong relationship. Yan man ay husband and wife, kinakailangan ng pagpapatawad. Amen? Ang Israel, pinatawad ng Lord. And then, redemption also needs sacrifice. In verse 2, gusto mong ma-redeem ang inyong relationship, kinakailangan mo ng sakripisyo. Si Hosea, grabe ang sakripisyo niya. Sinusundan-sundan pa niya si Gomer kung saan pumunta. Naku, pag silip ng ganun, agoy, nandoon na naman sa ibang lalaki, agoy, uy. Kailangan ng sakripisyo. Kung totoong mahal mo, magsakripisyo ka. Amen? Si Lord, nagsacrifice si Lord. Nasaktan siya. Sumamba na sa ibang Diyos yung kanyang niligtas na Israel. Pero ginawa ng Lord, binayaran niya, binili niya. If you want redemption in your relationship, you need forgiveness, you need sacrifice. Pakisabi sa katabi mo, magsakripisyo ka naman. Para sa akin. Wow, ah. Oo. Sabi ng ibang husband, puro sakripisyo na nga ako, pastor. May sacrifice talaga. Pangatlo, verse 3, ownership. Sabi ng Lord, you are mine. Maganda yun eh, yung kahit nawasak ka na, kahit naggrabe na yung kasalanan na gawa mo, wala ka ng pag-asa pero sasabihin pa rin sa'yo ng Lord, akin ka. Kahit hiwalay na kayong mag-asawa, sasabihin mo pa rin, asawa pa rin kita. Ako pa rin magpapalibing sa'yo. Ako pa rin magkiklaim ng GSIS mo. Ng is mo. Yan sabi ng isang pamangkin ko kagabi, Tito, sabi ng asawa ko, mag-anal na raw kami. Nakapag-abroad lang siya to. Nagbago na siya. Anong desisyon mo? Hiningaan ko sila ng 5 million to bago ako pumirma. Nasyak naman ako sa sagot niya. Pumapayag na siya magkipag-anal basta may 5 million. Sabi ko, alam mo na, kahit 10 million pa yan, kahit 100 million pa yan, hindi mapapalitan ang pamilya ng milyon-milyon na salapi. Sabi ko sa kanya, makikipag-anal ka ba? Hindi po to. Pag nakipag-anal ka, kasabay ka sa sumpa na ginagawa ng husband mo. Pagpatuloy ka sa paglilingkod kay Lord, balang araw, meron ding redemption na mangyayari. Amen ba mga kapatid? Amen? Ang tanong, kumusta po ang inyong relationship kay Jesus Christ? Kumusta ang love life mo kay Lord? Madalas mo ba siyang sinasaktan? Sa pamamagitan ng iyong minsan paglayo. Namatay na siya sa bundok ng Calvary. Sumigaw na siya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Binigay niya ang kanyang buhay. Dito, ang binayad ng Panginoon sa mga Israelita ay mga silver, shekels. Pero ang binayad ng Diyos sa iyo, mismong dugo at buhay ni Kristo ang binayad niya sa iyo. Yung kanyang divine blood.
umago sa bundok ng Kalbaryo para pambayad sa kasalanan mo, para ma-redeem ka, para maligtas ka, para magkakaroon ka ng kwenta at halaga sa paningin ng Diyos, kapatid. Namatay si Jesus para sa iyo. Ang tanong, kumusta yung pagkipagrelasyon mo kay Jesus Christ? Nakasalalay ba saan? Sa pera? Sa kondisyon ng buhay mo? Sa marriage life mo? Marami kasi nakasalalay sa kondisyon ng family, sa kondisyon ng salapi, sa kondisyon ng marriage life mo. Pag okay yung marriage life mo, ang tagas mo mag-hallelujah. Pero pag si Mr. or si Mrs. ng ibang bahay na, kapatid, nawawala ka na rin sa gawain ng Panginoon. May asawa o wala, may girlfriend o wala, hiwalay o hindi, dapat naglilingkod ka kay Jesus Christ. Amen! Sapagkat kahit gaano mo kamahal ang asawa mo, hindi ka patiyak kung kaya niyang ibigay ang buhay niya sa'yo. Pero tiyak na kaya kanyang palitan. Pero sa mga lalaki, may teknik tayo para hindi tayo mga lunya. May teknik. Una, tatlo yun Tatlo. Una, dapat isipin mo si Kristo napako sa krus ng Kalbaryo. Dalawa pala. Pangalawa, isipin mo na kaya kang ipako sa krus ng asawa mo. Diba, Ate Seni? Kaya. Mga kapatid, sa totoo lang, kahit anak natin, kahit asawa natin, hindi mo tiyak kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa iyo. Nung pinaaral mo, inaasahan mo, nak, sige, aral ka, binigay mo lahat ang baon, binigay mo lahat. Nak, sige, hindi ako nagpaparinig kay Ezekiel, nagbibigay si Ezekiel sa akin. O nak, bigay sa iyan. O nung nakatapos na, nakapag-asawa na, baliwala ka na. At pag lumapit ka nga, parang nagpaparinig ka pa sa pakiramdam nila. Ang sakit nun sa isang magulang. Yung mga magulang na nandito, naintindihan ko na nung nagtrabaho na ang anak ko, kapatid, hindi pala tayo talaga nakakapanghingi sa anak natin. Diba, Ate Nena, hindi ka makapanghingi Pwede kang magparinig. Pero pag nagparinig ka, pag iba ang narinig mo sa parinig mo, nabibigyan pa nila ng maling akala at nasasaktan ka, aray ko. Kaya ang hirap po, hindi mo tiyak kung gaano ka kamahal ng anak mo. Pero tiyak mo kung gaano mo sila kamahal. Mga anak na nandito, sana matablan kayo. Mahal kayo ng inyong mga magulang. Pero hindi kami tiyak kung gaano nyo kami kamahal. Yung asawa, ang tindi mag-I love you yan pag may 1,000. Hindi mo tiyak kung wala ka ng 1,000 kung matindi pa rin mag-I love you yan. Baka katulad yan sa asawa ni Job. Nung si Job ay nagkabukol, grabe ang pagsubok, mga kapatid, nagkasakit si Job. Sabi ng asawa ni Job, Job, wala ng pera si Job. Ninakaw, sinunog pa. Sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Wala ka ng kwenta, Job. Mabuti na lang si Job, matatag. Parang si Pastor Chowa. Parang si Kuya Rudy. Matatag Parang si Kuya John de la Cruz. Ang tatag. Yung mga asawa niyan, mababait po yan. Mabuti na lang matatag si Job. Sabi ni Job, hubad akong dumating sa daigdig nito, hubad akong babalik kay Lord. Wala akong madadala. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Grabe! Hindi mo tiyak kung gaano kakamahal ng asawa mo. Pero tinitiyak ko sa iyo, grabe ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. That is unconditional love. Anong kailangan? Forgiveness. Pastor, ang hirap magpatawad, paulit-ulit na lang. But you need to forgive para magkaroon ng redemption. You need to sacrifice. You need ownership. Number 2, sabi rito, God's unconditional love brings restoration. Verse 5, afterward, the children of Israel
shall return and seek the Lord their God, and David their king, and they shall come in near in fear to the Lord, to his goodness in the later days. Israel will be restored spiritually. Hahanapin na nila si Lord. Okay? Manunumbalik uli yung kanilang relationship. Israel will be restored politically. Magkakaroon na sila ng king. Wala silang hari. Magkakaroon sila ng hari. Israel will be restored economically. Pauunralin sila ng ating Panginoon. That is in verse 5. Kaya alam niyo po, ako'y mahanga sa relationship na nawasak pero na-restore ulit. Amen? Salamat sa buhay ni Pastor John de la Cruz. Maganda nga kung siya sana magpapatotoo. Pero pwede ko nang banggitin, bro. Pwede ko nang banggitin. Kalahati lang or paalam tayo kasi sekreto yan eh. Alam niyo po, naghiwalay sila mag-asawa. 6 months lang sila nagsama. Naghiwalay sila mag-asawa si Sister Tess. For 33 years silang magkahiwalay. Nakarami na si Brother John John nang minamahal. Karoon ng anak sa iba. Pero dumating ang panahon nung ni-restore ng Lord ang relationship ni Brother John John sa Panginoon. Mga kapatid, na-restore din yung kanyang relationship sa kanyang biyanan at na-restore yung kanilang relationship mag-asawa. Palakpakan natin si Lord! Imaginin mo, nagkaanak ka na sa iba. Ang dami mo nang minahal, kapatid. Mabuti na lang si Kuya Piping, pa-isa-isa lang kung magmahal. No, Kuya Piping, hinantay mo nang mawala yung isa, hinilibing mo na yung isa bago nagmahal. Yun ang tama eh. Oo, wag niyo naman pong ilibing na humihinga pa. Mga kapatid, grabe yung patotoo. Hanggang sa sila'y nagkita na nag-video call na sila. Matagal silang hindi nagkita. Puro galit puot ang kanilang nararamdaman, naranasan. Pero nung na-restore si Brother John John sa Panginoong, kapatid, na-restore yung kanyang relationship. Grabe na po yung pag I love you nila sa isa't isa. I love you, sweetheart. Sabi ni Ate Tess, pag ako bumalik dyan, kasi nasa Australia, pag ako bumalik dyan sa Pilipinas, huwag na tayo maghiwalay kasi marami ka ng utang sa aking halik na hindi mo na ibigay sa akin. Ipag-pray natin na makayanan ni Brother John John yun. For 33 years. Pero mga kapatid, iba pala si Lord pag nag-restore ng relationship. Yung dating nawasak, kapatid, ngayon buong buo, grabe yung kanilang pagmamahalan. Kaya sabi ko kay Brother John John, bro, kay Pastor John John, huwag ka munang makipag-mingle sa kanya. Pagdating, ikakasal ko kayo ulit para magsimula kayo ng tama. Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ko, pagdating niya, huwag ka munang humalik. Ikakasal ko kayo ulit. Sabi niya, sige Pastor, huwag mo naman tagalan ang sermon sa pagkasal. Kapatid, iba si Lord. Amen? Sabi nito, Israel will be restored spiritually. Israel will be restored politically. Israel will be restored economically. Message from the text. Bakit mayroong redemption? Bakit mayroong restoration? Because He is the God of love. Mahal ka ni Lord, kapatid. Ano man ang pagkukulang mo, mahal ka ni Lord. Ano man ang kasalanan na nagawa mo, hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa iyo. Parang may pagbabago lang sa isip natin. Grabe Lord, nagkasala ako, baka ang sama na ng tingin mo sa akin. Kailanman hindi sumama ang tingin ng Lord sa buhay mo, kapatid. Ikaw lang ang nagbago. Si Lord kailanman hindi nagbago. Amen! Palapakan natin si Lord. Hallelujah! He is the God of forgiveness. Grabe ang kasalanan mo. Sabi ng Lord kay Isaiah chapter 1 verse 18, mapulang-mapula na ba ang buhay mo, ang budhi mo sa kasalanan? Halika Isaiah, magkaliwanagan tayo, papuputiin kita tulad ng isang niebe. Pag may kasalanan ka kapatid, nakahandang patawarin ka ng ating Lord. Kung handa ka rin manghingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen? Ano mang klaseng kasalanan? God is the God of redemption and God is the God of restoration. Kung ganito po ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. He's the God of love. He's the God of forgiveness. He's the God of restoration. He's the God of redemption. Anong gagawin mo?
Nagagawin mo? Dapat ikaw ay manumbalik kay Lord. Manumbalik ka. Ang tagal ng papasensya ng ating Panginoon. Nagpakalayo-layo na, pero hinihintay ka ng ating Diyos na buhay. Tulad ng prodigal son, nilustay na niya lahat ang ari-arian ng kanyang tatay. Hindi papatay ang tatay, hiningi na ang mana. Kabastusan yun sa magulang. Nagpakalayo-layo, nilustay lahat. Bumalik ang kanyang anak. Wala nang maayos na kasuotan. Nakapaan na lang. Wala na yung kayamanan. Pero tumayo pa rin ang kanyang tatay at sabi ng kanyang tatay, paghandaan ninyo ang aking anak na matagal lang namatay pero ngayon siya'y buhay. Paghandaan niyo ang aking anak na matagal lang wasak ang buhay pero ngayon bubuuhin ang kanyang buhay. Katayin ninyo ang pinakamatabang tupa o pinakamatabang guya para sa kanya. Suotan ulit ng singsing. Sign ng kanilang relationship, kapatid. Matindi ang pagmamahal ng Diyos, hindi nagbabago. Ang tao nagbabago pero si Lord kailanman hindi nagbabago. Amen? Kaya sabi po sa ating conclusion mga kapatid, o sa ating application, return, seek God, and make Him King in your life. Anong kailangan natin gawin? Bumalik kay Lord, hanapin ulit ang Panginoon, sabi sa verse 5, at gawing hari ang Diyos sa inyong mga buhay. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. In conclusion, sabi rito, the love of God is unconditional. Whatever happens, His love for you will never change and never fail. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Naglilingkod tayo sa isang Diyos na ang kanyang pag-ibig ay hindi kayang sukatin para sa iyo. Naglilingkod tayo sa isang Diyos na handa kang patawarin, handa kanyang i-redeem, handa kanyang i-restore. Ano man ang nawasak sa buhay mo, handang ibalik yan ng Diyos sa iyo, kapatid. Provided na ikaw po ay gustong manumbalik kay Lord. Kumusta po ang inyong relationship sa Panginoon? Siya ba ang una? Siya ang una? Si Lord, ikaw ang inuna. Amen ba mga kapatid? Ano man ang iyong pagkukulang ngayong umaga, pwede mong sabihin kay Lord, Lord, itong month ng February, pag-ibig, buwan ng pag-ibig, ang gusto ko po, Panginoon, ay ma-restore muna yung aking relationship sa iyo. Hindi mo maranasan na magkaroon ng restoration ang relationship niyong mag-asawa, kayong mag-ina, mag-ama, ng biyanan, ng kapatid, kung mayroon mang hindi magandang relationship na nawa sa kapatid, hindi magkakaroon ng restoration kung hindi mo na ma-restore ang iyong relationship kay Lord. Amen? Because He is the God of forgiveness, He is the God of redemption, He is the God of restoration. Maranasan mo ang restoration ng lahat ng ito kung maranasan mo ang restoration ng iyong relationship kay Lord. Gusto niyo bang maranasan ang restoration ng inyong pag-ibig kay Lord? Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, Jesus. Mayroon tayong inawit kanina, when I think about the Lord. When I think about the Lord. When you think about the Lord, God is the God of restoration. Kung nasaktan ka, katulad kay Hosea, kung nadurog ang puso mo sa iyong nararanasan ngayon, kapatid, think about the Lord. He is the God of forgiveness. He is the God of restoration. He is the God of redemption. Hallelujah! Lift up your hands, church, to Jesus. He died on the cross of Calvary. Glory! Hallelujah! Oh, when I think about the Lord, how He picked me up and turned me around. Glory! Solid ground. Think about
the honor and all the praise. Oh, let us sing. Hallelujah. Thank you, Jesus. For the glory, all the glory, all the honor and all the praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. All the glory, all the glory, and all the honor, and all the praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. All the glory, and all the glory, and all the honor, and all the praise. Kapatid, madalas or minsan nasasaktan mo ang Panginoon. Gusto ng Lord na ikaw ay manumbalik sa Kanya. Hindi basihan na ikaw ay palaging nasa church. Hindi basihan na busy ka sa ministry. Hindi basihan na ikaw ay palaging nagbibigay. Ay okay ang relationship mo kay Lord. Gusto ng Lord na manumbalik ka sa Kanya, kapatid, na Siya ang una mong mamahalin. Ang sabi ng banal na kasulatan, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind, with all your might, with all your soul. Kapatid, gusto ng Lord na ang puso mo ay ihandog mo ngayon sa Kanya, na mas mamahalin mo Siya kaysa sa mga bisyo mo, mas mamahalin mo Siya kaysa sa mga kalayawan na ginagawa mo sa mundo, mas mamahalin mo Siya kaysa sa alinmang mga problema na nakaatang sa'yo, o alinmang mga pagpapala na mayroon ka ngayon, sapagkat si Kristo mismo ang nag-alay ng buhay para sa'yo, para magkaroon ka ng redemption, ng salvation, para magkaroon ka ng restoration. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Habang aawitin natin to, mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay at sabihin niyo po kay Jesus Christ sa araw na ito, sa umagang ito, Lord, I want to be restored. I want to be redeemed. Hallelujah. My relationship to you. Hallelujah. Sige po, habang awitin natin, when I think about the Lord. Hallelujah. Oh, when I think about the Lord, I say, and He raised you up. Hallelujah. Oh, say about the Lord, and sun of the ground, on solid ground. Hallelujah. Thank you, Jesus. All the glory, and all the honor, and all the praise. All the praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. All the glory, and all the glory, and all the honor, and all the praise. Glory to your name, Lord. Hallelujah. Thank you for giving us your life. You died on the cross of Calvary. You died on the cross of Calvary, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, ngayong umaga, kung hindi mo pa naibigay ang iyong buhay sa Panginoong Hesus, huwag kang lumabas sa bulwagang ito na hindi mo naibigay ang buhay mo kay Kristo. Na siyang nakakatiyak na ang kanyang pag-ibig hindi ka mabibigo. Yung kanyang pag-ibig hindi ka masasaktan. Yung kanyang pag-ibig hindi kumukupas.
Inalay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Gusto niyo pong ibigay ang inyong buhay sa Panginoon, sundan niyo po ako sa maikling panalangin natin gagawin ngayong umaga. Ariin niyo po na sarili niyo pong panalangin at ipagkakalob niyo po ang inyong buhay sa Panginoon. Panginoong Jesus, anak na bugtong na anak ng Diyos, ako'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, kinikilala ko po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa daigdig na ito para hanapin ang isang tao na makasalanan na katulad ko. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon, humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa laban sa iyo. Kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Ikaw ay naipako sa krus ng Kalbaryo. Hinagupit, sinaktan, sinibat, pinatay para sa akin. Panginoon, sa mga oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon, sarili kong tagapagligtas. Salamat, Panginoong Jesus, dahil hindi ka nanatiling patay. Ikaw ay muling nabuhay mula sa mga patay para bigyan ako ng pag-asa, para sa redemption, para sa restoration ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah.